Nasa Pilipinas ang ilan sa earthquake generators ayon sa PHIVOLCS. Kaya ang malakas na lindol pwede ring tumama sa bansa ayon sa ahensya. Ang detalye sa report na ito. Ang nakapanghihilakbot na pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kahapon, isa raw sa mga pangyayaring dapat pinaghahandaan ayon sa PHIVOLCS. Sabi ng state volcanologist, hindi malayong mangyari sa Pilipinas ang kaparehong pagyanig. Marami tayong earthquake generators. We have 175 active fault segments and we have 6 trenches. And these are all capable of generating light to major earthquake. Iba na rin daw ang naghahanda. Kaya sa bahay ng Pamilya Rosas, nakaempake ang mga gamit, handa sa paglikas. Lalo't itong mga nakarang araw nakakaramdam sa Batangas City ng pagyanig. Halimbawa matapos po yung mga lindor, magibaman po ito. Tapos yung requirements namin, hindi namin basta makuha. At least ready po ako. Kabilang pa naman ang Calabarzon sa binabantayang rehiyon sa bansa. Oras na gumalaw ang West Valley Fault. May mga contingency plan para rito ang Office of Civil Defense Calabarzon. Pagpa-perform ng mga kinakailangan na humanitarian assistance, kagaya na lamang ng mga implementing plan nila sa pagpo-provide ng mga food and non-food item, gayon na rin yung pag-ensure ng aspeto ng law and order, pagpo-provide ng logistics, ng emergency telecommunication. Hindi gaya ng mga bagyo, iba ang katangian ng natural calamity na lindol. Walang aparato na nakapagsasabi kung kailan magkakaroon ng pagyanig. Sabi ng PHIVOLCS, pag-iingat ang kailangan. And of course, participation sa earthquake drills kasi yung natutunan natin doon, naging habit forming yan eh. It builds muscle memories. Nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kung saan dito matatagpuan ang mga aktibong bulkan. Nag-a-average sa 20 ang bilang na naitatalang lindol sa bansa kada araw. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.